So, yung binasa po natin kanina is sa Matthew 1, verse 18 to 25. So, ang ikikwento ko po ngayon ay isinilang ang tagapagligtas. Doon sa Nazareth, natuklasan ni Jose na nagdadalang tao ang kasintahan niyang si Maria. Hindi niya alam na ang batang ito ay nabuo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang akala niya, pinagtaksilan siya ni Maria. Ano ang pangalan ng babae? Yung mapapangasawa ni Maria, anong pangalan? Yan, si Jose. Matuwid si Jose, pero ayaw niyang isubo sa kahihiyan si Maria. Kaya nagpasya siyang hiwalayan ng kasintahan sa tahimik na paraan. Ako na ka, plancha. Goal na maaray cooker. Nakatulog siya habang pinag-iisipan ito. Nanaginip siya. Nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sino nga yung nagpakita sa panaginip ni Jose? Yan. Ang anghel ng Panginoon. Sinabi ng anghel, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria. Nagdadalang tao siya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Manganganak siya ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Jesus. Dahil ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Ano nga ipapangalan doon sa magiging anak nila Jose? Jesus. Bakit Jesus? Dahil ililigtas niya sila sa kanilang mga kasalanan. Yan. Ang ibig sabihin ng Jesus ay tagapagligtas. Nangyari ang lahat ng ito para matupad ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin kasama natin ang Diyos. Ano nga ang ibig sabihin ng Emmanuel? Kasama natin ang Diyos. Yan. Kaya pinakasalan ni Jose si Maria. Pero hindi niya ito sinipingan hanggang sa hindi maipanganak ang sanggol. Nang panahong iyon, ipinag-utos ng emperador ng Roma, si Cesar Augusto, na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo. Bawat isa ay kailangang umuwi sa sariling bayan para magpatala. Dahil sina Jose at Maria ay kabilang sa lahi ni Haring David, naglakbay sila patungo sa bayan ng Bethlehem sa Judea. Saan naglakbay si Jose at Maria? Saan? Bethlehem, sa bayan ng Bethlehem sa Judea. Ang bayang sinilangan ni David. Habang naroon sila sa Bethlehem, dumating ang kabuwanan ni Maria. Pero dahil sa dami ng tao, wala nang lugar sa bahay panuluyan para sa kanila. Kaya nang isilang ang batang lalaki, binalot siya ni Maria ng mga lampit at inihiga sa sabsaban. Isang lalagayan ng pagkain para sa mga hayop. Saan nanganak si Maria? Kasi wala na space yung bahay panuluyan. Kasi yung panahong yun ay marami rin yung mga Nang gabi rin iyon, may mga pastol sa para na nagbabantay sa kanilang mga tupa. Nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa palibot nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Sila ay nanginig sa takot. Pero sinabi ng anghel doon sa mga nagbabantay ng mga upa, huwag kayong matakot. May magandang balita ko para sa inyo na ikagagalak ng lahat ng tao. Ngayong araw, sa bayan ni David, ipinanganak ang inyong tagapagligtas, si Kristo Panginoon. Narito ang palatandaan.
makikita ninyo ang isang sanggol na nakabalot sa mga lampin at nakahiga sa sabsaban. Ano nga yung binigay na palatandaan ng anghel? Nakabalot na lampin. At nabalot sa lampin at nakahiga sa sabsaban. Yan. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan. Umawit sila ng ganito, luwalhatiin sa Diyos sa kaitaasan at kapayapaan sa lupa para sa kinalulugdan niya. Nang makabalik na ang mga anghel sa langit, sinabi ng mga pastol sa isa't isa, tara na sa Bethlehem. Tingnan natin itong ibinalita sa atin ng Panginoon. Kaya't nagmadali silang umalis para hanapin ang sanggol. Natagpuan nila sina Jose at Maria at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang sila'y makita nila, ikinuwento nila kina Jose at Maria ang sinabi ng anghel tungkol sa bata. Natanim sa isipan ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulayan. Ikwento rin ng mga pastol ang mensahe ng anghel sa ibang mga tao. Lahat ng nakarinig ng kwento ay namangha. Pagkatapos, bumalik na ang mga pastol sa kanilang mga kawan. Habang nasa daan, umawit sila ng papuri sa Diyos sa lahat ng kanilang nakita at narinig. Pagkalipas ng ilang linggo, tinuli ang bata ayon sa kaugalian ng mga Hudyo at pinangalanan siya ni Jose bilang Jesus. Doon po nagtatapos ang ating kwento. Meron pong 4 na question dito at kung sino po yung gustong sumagot, pumunta lang po sa unahan Hindi ko alam. at may i-claim pong prize. Kahit sino? Opo. Yes. Alright! Yeah. So, We're getting ready na. Rock and roll! Kahit so sino. ano ang sinabi ng anghel kay kay Jose? Nung nanaginip siya, ano yung sinabi nung anghel kay Jose? 1, 2, 3. Huwag mong hihiwalay yung si Maria. Kasi yung dinadala niya ng anak, galing na sa Espiritu Santo. Hey! Next, bakit napunta sina Jose at Maria sa Bethlehem nang ipinanganak na si Jesus? Give chance to Ay, others. mga bata! Parehistro. Parehistro. Magpa-register sa TLCR. Umano na! Parang magpa-register, Caleb. Dire migboto, amo to sa census. Magpatala, Caleb, magpatala. GC sa dito na sana, di na kita mag-live. Sa pwede mag-live sa GC. I-add mo sa na ulit. Sorry kung GC. Nagpapatala dahil kabilang sila sa lahi ni Haring David. Ito na yung kasi Bulias. Sa Tusibulas, ayun na. Next, ano ang magandang balita ang sinabi ng anghel sa mga pastol? Kalimutin. Pinanganak ang Mesiyas. Nang rayo mo man kung nagkukuha. Pinanganak ang Mesiyas. Ay. Pagligtas. Ay, pinanganak sa bayan ni David ang Mesiyas at takapagligtas. Ay! Pinanak! Ipinangkikin si Jesus. Ay, ayaw ko sa'yo, Caleb. Subago pa. Last, ano ang natutunan natin tungkol kay Jesus? Open po. Power bank po ba? Sorry ka na, Caleb.